Ang rason daw, sabi ng Department of Finance kung bakit hindi nila mabawasan ang excise tax po dito po sa diesel ay dahil karamihan daw po sa mga gumagamit ng diesel ay mga mayayaman at makakabenepisyo sila dito po kung bawasan ng excise tax compare doon sa LPG at kerosene na dihamak na mas nakararami po yung masa na makikinabang po. Ito po yung kanilang palusot. Ito yung paliwanag kung bakit hindi po nila binawasan ng excise tax ang gasolina at lalo-lalo na ang diesel. Kalando. Siguro yan po ang aming hihilingin po sa ating Kongreso at Senado. Kung yan po yung sinasabi nila ay mayayaman ng gumagamit, ituro nga nila ang pinakamayaman na operator ng jeepney at tricycle kung mayroon silang maituro, di ba? Ang operator ho na mayayaman po, barko, aeroplano ho, ang kanilang ino-operate, di ba po? Malalaki at inuutusan ang sambayan ng Pilipino at maging trabahador. Tama naman dahil tayo po ay nakikinabang bilang trabahador. Pero ho, yung sinasabi nila, kagaya ng deregulation law, napakaliwanag yung batas na deregulated ay oil deregulation law. Eh bakit pati pamasahin ng barko ginawa nilang deregulation law at eroplano, di ba ho? Tingnan nila. Si Ginoong Orlando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP. Orlando, magandang umaga po. Jade at Admar po muli inyong makakasama. Ay, good morning, Sir Jid at si Admar. Opo, si Admar. Ay, si Sir Admar pala yan. Po. O, si Kuya Orlando Marquez po ito, yung National President po ng LTAP. At napakaganda yung tinatalakay nyo dahil tayo po ay galing sa Nueva Vizcaya kahagabi. Dahil nag-meeting kami ng mga transport galing ng Isabela at saka Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. So maganda naman po ang napag-usapan, kaya lang ho, yung ating presyo talaga diyan sa world market na pinapahayag ngayon ng ating secretary ng DOE, pinangungunahan kasi nila at parang sila yung papaliwanag kung anong proteksyon ng mga oil company dahil nga dyan sa batas na deregulation law ay hindi na po epektibo sa aming tingin ngayon yung deregulation law dahil nga ginagawa na lang palabigasan ang taong bayan dyan sa batas na yan at yan po yung pinagtatanggol ng ating DOE. Sila yung spokesperson sa tingin namin dahil ngayon pakinggan nyo ho, yung sinasabi ng ating secretary sa DOE, ni-interview sa kabilang istasyon, parang sila yung nagtatanggol, sila yung nangunguna na pinagtatanggol nila yung deregulation law na pinakikinabangan na ito po yung nagiging talamak na palabigasan ng taong bayan dyan sa batas na deregulation law na yan. Opo. Lando, linawin ko lamang, kabilang ho ba ang grupo po ninyo dito sa pagsasagawa ng 3 araw na transport strike? Kami po ay hindi po sumali dahil po kasama kami doon sa presscon na pinag-usapan po dyan na original ay kung ano man ang after 5 days na resulta ay dapat babalik kami sa lamesa at magmi-meeting kami at mag-uusap kami. Pero ang nangyari ho ay nung malaman namin nakapagdeklara na pala sila ng strike sa darating na Miyerkules. Kaya hindi nasunod ho yung usapan. Parang pinangunahan po nila na yung desisyon ng nakakarami, kung ano man yung maging desisyon nung nag-presscon nung nakaraan, ay hindi po nasunod. Kaya kami po ay hindi sumali dahil unang-una ay mayroon naman pong malaking rollback na naibigay sa ating mga transport sector at saka hindi lang transport sector, kundi sa sambayan ng Pilipino. At ang maganda rin po ay nabigay naman po ng 10 piso na diskwento sa mga pumapasada na mayroong pong legal na pinagbabayaran dahil nga isa tayo ho sa nag-recommend na ang dapat makatanggap dyan sa benepisyo na yan, dapat yung mga legal na nagbabayad ng rehistro at nagbabayad ng prangkisa. Dahil nga, ay alam naman natin, bakit mo bibigyan naman yung benepisyo na namimirwisyo na nga dahil kolorom? Bakit mo bibigyan kung mo ba may plakang dilaw? Kasi ang dami natin na may plakang dilaw sa Metro Manila na pumapasada dito sa Metro Manila na hindi po dito ang prangkisa nila.
At unang-una, hindi nagbabayad, hindi nag-consolidate. Kaya kami po ay talagang hindi po mapayag doon sa mga kolorom na bibigyan mo ng ayuda. Ito bang 10 pesos na kada litro ng diskwento sa mga jeep ay sapat na ho ba para po sa inyo? Sa totoo po ay hindi po sapat dahil nga po ang pinanggalingan natin ay doon sa base na 55 pesos ay hindi po sapat. Kaya lang ho, ano nga ang gagawin namin dahil nga ang aming hanap buhay, yan lang po yung namuhunan po ng ating mga kababayan na talaga ho, yan na po yung aming hanap buhay. Kaya napakahirap naman po na mag-ship ka ng panibago. Kaya lang, yung mga talagang mga driver lang na nakikilabasan, ayaw nang pumasada nga dahil nga wala na silang naiuwi. Kaya yung mga karamihan na mga driver po na nakikibiyahe ay nagtrabaho na lang sa mga kalpintero, sa mga pagtutulak ng kariton, nagbibenta ng gulay o isda, at saka mason, nag-helper na lang sa mga construction na company. Kaya yan ho yung talagang alternate na pwedeng pasukin ng ating mga driver. Kaya kami po ay dito ho sa strike, hindi po kami sumali ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Kasama na po dyan ang aking mga samahan na Penyodap, Pasang Mazda, Altodap, Stop Kingo. Hindi po kami sumali sa itinakda nila dahil nga po hindi naman po nasunod yung usapan na kami ay magkakaroon ng pag-uusap bago magdeklara. Ang ginawa nila, nagdeklara na sila para siguro gusto nila na sila yung makilala. Hindi dapat ganun po. Dapat po kung ano yung mga pinag-usapan noong presscon ay dapat po sundin para hindi po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Opo, pero dito sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno para tugunan po yung mga pangangailangan ng mga tsuper at operator, lalo na itong pamimigay ng ayuda, ito ho ba, ano bang reaksyon po ninyo? Alam niyo ho kung maaari ho yung pong ayuda-ayuda na ganyan po talagang ayaw namin. Kundi dapat po ay kagaya sa ibang bansa, yung pag-increase po ng fuel ay sinasagot ng mga national government at local government nila doon. Ilang bansa po yung ating mga nabasa, nakita na ang sistema nila ay sinasagot po ng gobyerno nila. Dito kasi sa ating bansa po, ang inuuna ho, yung kita at saka yung malimaleta. Yan ho yung, kung talagang gusto naman nilang isubsidize, kaya naman nilang isubsidize Dahil daan-daang bilyon po yung ninanakaw na malimaleta, bakit ayaw nilang gawin? Diba? Kagaya nung price na sinabi ng Secretary Garin na ang ating stockpile natin ng fuel hanggang katapusan pa ng Abril. Bakit nila nagtaas kaagad? Dahil ba gusto nilang makihati doon sa itinaas ng mga oil company? Dahil yung batas na deregulation law ay kumikita sila? Parang ganun ang aming pagkaintindi dahil nga niwala man lang isang beses man lang sana kami na tinawag ng ating sekretary ng DOE. Ni kahit isang beses man lang no kung mayroon siyang kagandahang loob, bakit hindi kami tinatawag na kausapin man lang? Ano ba ang mga problema nyo, di ba? Nakakatulong ba kayo sa bansa natin o alisin na lang namin kayo? Hindi man lang namin marinig kung anong sasabihin sa amin ng ating sekretary Garin. Opo, ang Pangulo sinuspindi na nga itong excise tax doon sa LPG at kerosene. Ano ninyo dito masasabi? Alam nyo ho, makakatulong naman talaga yan. Kaya lang ho, kung titingnan natin yung talagang priority, ay siguro tingnan natin at i-evaluate nila sana ng mabuti. Kagaya na lang ho ng aming tampo at sama ng loob. Yung piso na lang ho na diniklara ng DOTR noon na dagdag pamasahe sa ordinary na jeep at 2 piso sa mga modernized. Binawi pa ng Pangulo kaya yun po yung para sa 1 kilong bigas na inaasahan namin na madagdagan ang aming isasaing, binawi pa. Nagbigay nga sila ng ganyan. Excise tax, sabi nila noon, ang babawasan yung krudo at gasolina dahil yan po yung pinakamalaki na pumiperwisyo sa atin. Kaso ang ginawa nila, isinit na naman nila, nagbigay sila pero sa gasol at kerosene. Alam mo, buwanan po ang pag-ubos natin ng tangke sa pamilya diyan sa ating gasol. Bakit yun yung inuna nila? Dapat ho,
pinatawag man lang nila ang mga consumer, kung sino yung mga consumer na yan, ang mga transport ba ay nakakatulong ba sa ekonomiya o hindi. Yun lang naman po sana na kahit magsabay ang Pangulo dahil nga simulat umupo ang ating Pangulo. Hindi pa po tinatawag ang mga public transport na mga tinatawag na major public transport na nagsiservisyo. Hindi pa namin nasilayan po ang mukha ng ating Pangulo. Nakilala naman natin siya ng personal dahil tayo po ilang beses na natumakbo ang ating Pangulo, magsimula senador hanggang vice president, hanggang presidente. Tayo naman po ay kababayan natin siya na tumulong sa kanya noong panahon na yon. May panawagan din na alisin yung VAT sa produktong petrolyo pero ayon sa Pangulo, hindi pa dapat na hindi pa panahon para tanggalin ito. Alam mo, yung salitang hindi pa panahon, kung nagagawa ng mga taga-ibang bansa na hindi naman sila ay producer ng fuel, bakit hindi gayahin para hindi maghirap ang ating mamamayan? Dahil dito ho sa bansa natin ho, kung sana ho yung ating waste to energy natin ay nagawa ng tama, na ultimo sana ho yung panahon na kailangan natin na maitayo at magamit na yung nuclear power plant noong panahon na yun, ay sinasabi ang taong bayan din kasi ang minsan hindi tama yung ating vision dahil sa pagbuto na nga lang, mabigyan ka lang ng pang-inom na nakakalasing, bukas na ibubuto mo eh. Yan kasi yung mahirap sa ating kababayang Pilipino eh. Hindi nila ibinubuto yung mga taong may kakayahan at ang ibinubuto na lang nila yung mga traditional politician na kahit magnanakaw, kahit sobra na ang pagnanakaw, talagang ibinuboto pa rin dahil nga sila yung may pera na pinanlalagay sa botante. Opo. Malinaw po ang inyong panawagan na dapat sa halip na kayo ang mag-shoulder doon sa gastos, pati yung mga kababayan natin, dapat yung gobyerno ang mag-shoulder ng lahat ng ito tulad na lamang doon sa produktong petrolyo, Kalando. Kami po sir ay nananawagan sa ating gobyerno na sana naman ay isali ang mga sektor ng mga consumer. Hindi lang po sila yung nagdudunong-dunungan kagaya ng nakapalibot na ekonomista na sinasabi na nandyan sa tabi ng Pangulo. Yan naman mga taong yan eh. Para bang tingin na natin sa panahon ngayon, perwisyo na sila, hindi na sila nakakatulog. Kaya napakahirap po na talagang nagsasaper ang sambayan ng Pilipino, pero ang inuuna nila, yung mga mali-malita, di ba? Yan ang inuuna nila. Yung bang pakikihati nila dyan sa pagtaas ng presyo ng langis. Huwag sanang ganun. Dahil alam naman natin ang nangyayari na ngayon na Sir Edmar, dahil nga napakasakit po ya Idi. Dahil nga yung nakikita natin na mali-malita na ninanakaw nila, sana kunin na sila ni Lord. Ayan, si Partner Admar Kalando, may mga karagdag katanungan po sa inyo. Kalando, magandang umaga. Si Sige, Admar po sige, Sir ito. Edmar. Ang rason daw, sabi ng Department of Finance, kung bakit hindi nila mabawasan ang excise tax po dito po sa diesel, ay dahil karamihan daw po sa mga gumagamit ng diesel ay mga mayayaman at makakabenepisyo sila dito po kung bawasan ng excise tax compare doon sa LPG at kerosene na dihamak na mas nakararami po yung masa na makikinabang po. Ito po yung kanilang palusot. Ito yung paliwanag kung bakit hindi po nila binawasan ng excise tax ang gasolina at lalo-lalo na ang diesel. Kalando. Siguro yan po ang aming hihilingin po sa ating Kongreso at Senado. Kung yan po yung sinasabi nila ay mayayaman ng gumagamit, ituro nga nila ang pinakamayaman na operator ng jeepney at tricycle kung mayroon silang maituro, di ba? Ang operator ho na mayayaman po, barko, aeroplano ho, ang kanilang ino-operate, di ba po? Malalaki at inuutusan ang sambayan ng Pilipino at maging trabahador. Tama naman dahil tayo po ay nakikinabang bilang trabahador. Pero ho, yung sinasabi nila, kagaya ng deregulation law, napakaliwanag yung batas na deregulated ay oil deregulation law. Bakit pati pamasahin ng barko ginawa nilang deregulation law at eroplano, di ba ho?
Tingnan nila. Di ba? Opo. And kung kayo po ang pagpipiliin, kasi parang wala pa yatang pinipili ang gobyerno po rito. Kung kayo po ang papipiliin po, Calando, alin po ang mas prefer po ninyo? Ang bawasan o tanggalin ang excise tax o di kaya VAT dito po sa langis, or taasan po, magkaroon po ng fair hike? Kung papipiliin po kayo doon sa dalawa. Alam mo, Sir Edmar, ay maganda ho na pag-usapan po yan dahil unang-una ho, yung po talagang deregulation law, yan po ang simula lahat ng paghihirap natin sa buong sambayan ng Pilipino. Pero sa ngayon ho, dahil ang tawag ko ngayon po yan sa batas na deregulation law, hindi na po yan batas, gatas na po, gatasan ang taong bayan. Yan ho ang totoo niyan. At saka yung mga batas ni pinapairal sa traffic regulation, yung JAW, hindi rin po yan batas, gatas, simulat sa pool. Kaya yung tinatanong niyo po na kami, ay dapat po unahin, tanggalin ba, isuspindi lang naman, di naman namin hinihiling na alisin eh. Isuspindi muna at pag-usapan kung ano yung pinaka-the best na solution para sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung sila lang magdidesisyon lang sila. Nagkaroon ba ng konsensus yan? Wala. Sila lang ho ang nagdidesisyon, lalo na yung mga 7 ekonomista ng ating Pangulo. Hindi natin ho tinatawaran ang kanilang mga tinapos, pinag-aralan. Pero dapat po isama nila ang mga representative ng mga consumer group kagaya namin sa transportasyon. Isinasama ba kami sa pinag-uusapan nilang yan? Wala nga. Di ba? Tatanggapin na lang namin kung anong gusto nilang dinesisyonan. Magkano? Yan po ang solusyon ng problema ng bansa natin. Hindi po. Dahil lahat ang problema natin, mapaproblema sa basura, mapaproblema sa langis, mapaproblema anuman mga ibang problema sa traffic. Puro po magkano ang problema natin sa bansang Pilipinas? Yan ba ang solusyon? Opo, kasi ang lagi nila pong sinasangkalan po dito, Calando, malaki daw ang mawawala sa gobyerno kung ititigil ang tax. Parang doon sila nag-aalangan, pero parang hindi sila nag-aalangan doon sa trilyong pisong nawala sa pera ng taong bayan dahil sa korupsyon. Alam mo, Sir Edmar, napakaganda ho yung sinasabi niyo ho. Dahil ako po ay talagang nanghihinayang sila sa mawala na kita ng gobyerno. Hindi sila nanghihinayang sa mali-maleta na ninanakaw nila, di ba? Pero yung paghihirap ng taong bayan, hindi sila nanghihinayang. Hindi bali sana kung hindi natin nakikita yung ginagawa nila na pagnanakaw dahil imbis na ibili na lang namin na dagdag piso sa pamasahe sa ordinaryong jeep, pinawi pa, di ba po? O, 1 kilong bigas na lang at katumbas nun, 1 boteng bagong at saka talbos ng kamote, kalahating kilong kamatis dahil mura ngayon ng kamatis. So alam niyo ho, galing ako sa Nueva Vizcaya kahapon. Talagang totoo, nakita ko ho, yung mga kamatis na inilalagay na lang sa tabi ng kalsada at kumuha ka na lang kung anong gusto mo dahil kung ang gobyerno sana natin ang mag-provide ng mga truck na manguha sa mga produkto ng mga magsasaka at dalahin sa mga bagsakan dito sa Metro Manila, di sana hindi ganyan ang paghihirap. Napakasimple lang na gawin. Hindi magawa-gawa ng ating gobyerno dahil nga ang iniintindi kung paano sila magkaroon ng mali-maletang pera. Opo. Sa side po ninyo, Calando, kasi nga yung paghiling ninyo na magkaroon ng fair hike ay hindi nga naaprubahan. Nabanggit nyo po na dapat mapag-aralan. May dialogo pa bang pinapatawag ang LTFRB? Tapos na rin po ba yung pagbibigay ng mga ayuda? At ang next na tanong ay, ubos na ba yung ayudang na ipamigay? At ano na ang susunod na hakbang, kumbaga assurance ng gobyerno na side sa inyo po na nasa sektor po ng transportasyon, Calando? Alam nyo, in fairness naman po sa ating sekretary at saka chairman ng LTFRB, sila naman po ay nagtatrabaho na nakikita natin. Kaya lang ho, yung pong mga nagpasubmit sila ng listahan sa amin ng mga pangalan kung sino yung aming mga membro na dapat makatanggap ng mga ayuda,
ay yung pong 100 mahigit 200 na membro po ng Mandaluyong, ang nakakuha lang po ay mahigit 40 peraso lang ho ang nakakuha. Ganon din sa Pasay, ganon din dito sa Pasig, ganon din dito po sa Taguig. So halos lahat po nung aming mga sinasubmit, nakikita natin dyan, press release, di ba? Namimigay sila, nagbibigay, pero tingnan natin, yung mga sinadmit namin, nakakuha ba o hindi? Mas marami po yung hindi nakakuha, kukunti lang po ang nakatanggap. Ganon po nangyayari. Alright. Opo. Kalando, siguro huling mensahe po ninyo. Panawagan ulit dito sa ating programa para sa pamahalaan sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po ngayon. Ang panawagan na lang natin siguro, bossing at mga sir, ay sana ho yung ating mga kasamaan sa hanay ng public transport po ay dagdagan natin ang panalangin sa ating Panginoon at panalangin naman natin sa mga tumatanggap ng malita. Sana lumubo na ng mga tiyan ng mga magnanakaw sa gobyernong ito. At tayo ho ay talagang nakakapit na lang tayo sa Panginoon dahil wala naman tayong magawa. Kahit anong daldal namin ng daldal dito sa aming mga inuupuan na bilang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at iba-ibang asosasyon, wala naman po kaming magawa dahil kung ano yung gusto nilang gawin, yun din naman ang masusunod. Hindi naman po nasusunod yung sinasabi nila. Humihiling tayo, bibigyan naman tayo ng kaunti pero ilan-ilan lang ang nakakatanggap. Kaya sana ho mga kababayan, ay bumawi na lang tayo sa 2028 po na itong mga magnanakaw na nasa gobyerno, huwag na natin sanang iboto, mga kababayan. Salamat po at magandang umaga po. Good morning. Ayan po mga kababayan, si Calando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Kaugnay nga po dito sa naging epekto ng patuloy na tensyon dyan sa Middle East na nagdudulot ngayon ng krisis sa produktong langis. Pagtaas po ng presyo ng langis dito sa ating bansa.